Ang Pilipinas ay mayroong mas mababang GDP per capita kumpara sa mga katabing bansa sa ASEAN, na dati ay tayo ang isa sa mga nangunguna sa mga bansang ito. Ito ay dahil sa iba't ibang kadahilanan tulad ng malaking populasyon, hindi sapat na infrastruktura, kawalan ng oportunidad sa trabaho, limitadong teknolohiya at hindi pagiging oil-producing country, na kaiba sa ibang ASEAN countries. Isama pa ang political instability, korupsyon, unregulated environment at kalidad ng edukasyon. Sa videong ito ay ating alamin ang mga bansa sa ASEAN na mas mayaman na ngayon kaysa sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Six, Vietnam. Kamakailan lamang ay naiulat na mas mayaman na ngayon ang bansang Vietnam kumpara sa Pilipinas. Ito ay dahil sa mas mabilis na paglago ng kanilang ekonomiya kumpara sa atin. Sa $4,683 GDP per capita ng Vietnam versus $3,764 GDP per capita ng Pilipinas, na halos $1,000 ang lamang. Sa mga nakaraang ilang taon, nakapagtala ang Vietnam ng patuloy na pagtaas ng kanilang Gross Domestic Product or GDP habang hindi ganap na umuunlad ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang ekonomiya ng Vietnam ay mas mabilis na lumalago dahil sa kanilang export-oriented economy na naglaan ng malaking pondo sa infrastruktura at productivity sa mga industriya tulad ng electronics, sapatos, damit at mobile phones na nagresulta sa pagtaas ng kanilang exports. Dagdag pa rito ang maayos at matatag na kalagayan ng politika ng Vietnam at agarang pagresolba sa mga suliraning pangpolitika, ang nakapagbigay ng tiwala sa mga dayuhang mamumuhunan. Mayroon din itong malaking populasyon ng mga kabataang mahuhusay at may kasanayan sa teknolohiya na nagbibigay ng oportunidad para sa mas malawak na paglago ng kanilang bansa. 5. Indonesia. Ang ekonomiya ng Indonesia ay ang pinakamalaking ekonomiya sa Timog Silangang Asya at isa sa mga nangungunang mga umuunlad na merkado sa mundo. Ito ay may mixed economy kung saan may kombinasyon ng mga pribado at pag-aari ng estado na mga kumpanya. Ito ay nakadepende ng malaki sa mga exports kung saan ang mga pangunahin ay ang langis at gas, mga minerals at mga ginagawang produkto tulad ng mga tela at electronics. Mayroon itong GDP per capita na $5,006 na mas mataas sa Pilipinas ng halos $1,500. Ang pamahalaan ng Indonesia ay nagpapatupad ng iba't ibang mga hakbang upang suportahan ang paglago ng kanilang ekonomiya, kabilang ang pagpapaunlad ng infrastruktura, pagpapabuti ng kapaligiran sa negosyo, at pagpopromote ng dayuhang pamumuhunan. Ang bansa ay nagpapatuloy din sa mga reforma upang pagtipayin ang kanilang sistema ng pananalapi at bawasan ang kahirapan at inequality. 4. Thailand. Isa pa sa mga bansang nahigitan na ang Pinas sa pag-unlad ay ang Thailand. Ito ay isa pang ASEAN countries na may tinatayang 70 milyong populasyon. Ito ay kilala sa kanyang malawak na agrikultura, pagmimina, at paggawa ng mga sasakyang pang-industriya. Sa kasalukuyan, ito rin ay isa sa mga nangungunang tourist destination sa Asia dahil sa kanyang magandang tanawin at kultura. Sa loob ng nakaraang ilang dekada, ang Thailand ay nagpakita ng malakas na ekonomikong paglago. Ayon sa datos ng World Bank, ang Gross Domestic Product or GDP ng Thailand ay tumaas ng average na 7.5% kada taon mula 1960 hanggang 1996. Malaki rin ang ambag ng industriya ng turismo sa ekonomiya ng bansa na nagdudulot ng malaking kita sa bawat taon. 3. Malaysia. Ang mga Malaysian ay nag-e-enjoy ng mas maginhawang pamumuhay kumpara sa karamihan ng kanilang mga kapitbahay sa Southeast Asia. Ito ay dahil sa mabilis na paglago ng export-oriented economy, mababang national income tax, highly affordable na local foods at transport fuel, at isang fully subsidized single-payer public healthcare system.
Ang ekonomiya ng Malaysia ay nagbago mula noong 1970 mula sa isang nakabatay na pag-export ng raw materials tulad ng goma at tanso, patungo sa isang pinakamalakas, pinakamalawak at pinakamabilis na naglalakihang ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Ang bansa ay isa sa mga pangunahing producer ng goma at palm oil, nag-export ng malaking halaga ng langis at gas, at isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng mga commercial hardwoods sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ang Malaysia ay nakatuon na sa export-oriented manufacturing upang mas mapalakas pa ang paglago ng kanilang ekonomiya. Ang GDP per capita nito ay $13,943 na halos 4 times na mas mataas kaysa sa Pilipinas. 2. Brunei. Noong dekada 70, natuklasan ang natural gas sa Brunei. Ilang taon matapos nito ay nagdulot ng mabilisang paglago ng ekonomiya ng bansa. Ito ay naging pangatlong pinakamalaking producer ng langis sa Asya at pang-apat na pinakamalaking exporter ng liquefied natural gas. Ang produksyon ng crude oil at natural gas ay nag-ambag ng higit na 50% ng GDP ng bansa at halos lahat ng mga export nito. Ang Brunei ay isa sa 5 producer ng langis sa Timog Silangang Asya, nasa likod ng Indonesia, Malaysia, Vietnam at Thailand. Gayunpaman, ang Brunei ay geographically na mas maliit kaysa sa mga bansang ito. Ang ganitong produksyon mula sa isang maliit na bansa na may mababang density ng populasyon ay nagpapataas ng GDP ng bansa. Meron itong GDP per capita na $41,714. 1. Singapore. Sa $84,501 na GDP per capita, ang Singapore pa rin ang nangunguna sa pinakamayaman sa ASEAN countries, maging sa buong Asya. Ang magandang lokasyon ng Singapore, pro-business na kapaligiran, mataas na antas ng kasanayan ng mga manggagawa, mixed economy at magandang pamamahala ay nakatulong sa tagumpay ng bansa at naging dahilan kung bakit isa sa mayayamang bansa sa mundo. Sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng Singapore tulad ng pagtaas ng bilang ng mga nakakatanda at pangangailangan sa dayuhang manggagawa, malinaw na ipinapakita nito ang malakas na kakayahan upang mag-ayos at umunlad sa harap ng mabilis na pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya. Upang maiwasan ng Pilipinas na tuluyang mapag-iwanan, mahalaga na makapaglagak ng pondo sa infrastruktura at teknolohiya upang mapabuti ang productivity at kakayahan ng bansa sa pandaigdigang merkado. Bukod pa rito ay maaaring maging kapaki-pakinabang ang mag-explore ng langis para maging oil-producing country na rin tayo. At ang pagpapatayo ng mga nuclear power plants upang mabawasan ang gastos sa kuryente at mas maakit pa ang mga investors. Gayunpaman, hindi sapat ang pagtutok sa mga aspetong ito. Kailangan ding magpatupad ng mga malawakang reforma at pagbabago sa patakaran upang malunasan ang maugat ng mga suliranin sa ekonomiya, tulad ng korupsyon, hindi epektibong pamamahala at limitadong akses sa pinansyal. Kayo kaibigan, may naiisip ba kayong paraan upang mapaunlad pa ang ating bansang Pilipinas? Paki-comment lamang po sa ibaba. Maraming salamat. Pa-shoutout nga po pala kay Val. Hello, galingan mo ang pagtitinda ng kimchi.